Ma'am, naku, alam namin na takot ka sa ahas. Papakita ko sa'yo. Ito yung ahas mo. Yan! Pakita ko lang yan. Ako, Diyos me. Count me out. Talaga dyan, Kuya Kimat. Pat, kahit napapanood ko lang yung ahas, tumataas talaga yung mga balahibo ko. Talaga. Okay, malikot na baka makagat ako. Susarap pa. Karamihan nga, nilalayuan ang ahas sa takot. Pero meron sa Surigao del Norte, hinahanap-hanap ang kamandag ng ahas dahil nakakapagpagaling ito, umano. Yan ang buhay naman ng kwentong inalam ni Bernadette Reyes. Sa bayan ng Alegria sa Surigao del Norte, ang ginagamit umano na gamot sa may sakit, galing daw sa tuklaw at kamandag ng ahas? Kakagat ka ba? 8 taong gulang pa lang daw noon si Jovi nang ipakagat daw siya sa dupong o pit viper ng kanyang ama. May lagnat ako na pabalik-balik, tapos nagsusuka. Yun, pagkatapos ng kagat, after 2 hours, nawala na po yung yung lagnat ko. Kahit makamandag ang ahas, tinatawag nila itong miracle snake dahil sa paniwalang kaya nitong makapagpagaling ng may sakit. Sa 5 magkakapatid, tanging si Jovi daw ang nagkaroon ng interes sa panggagamot gamit ang dupong. Kaya gano'n na lang ang pagpapahalaga ni Jovi sa kanyang mga alagang ahas. Yung mga vipers namin ngayon dito is nasa 100 plus po. Pinapakain po namin dito ay frog, utike, o sa mga maliliit. Sometimes po pag hindi naman tayo nakakuha ng mga pagkain nila, magbibili na lang kami ng karne ng chicken or ng heart po ng pig. Pinapaliguan, tapos kinakausap talaga namin sila. Ang dupong ay maaari raw makakagat ng 2 hanggang 3 beses kada araw sa tuwing siya ay nanggagamot. From the day they born, pwede na po sila talagang magamit. Pagkahawak ko ng ahas, babanggitin ko talaga po si God. O God, ikaw nang tumulong sa kanya. Pagkagat po, meron pa kaming 30 minutes na observation po before po ipauwi. May 20 minutes pa kasi titingnan kung ano yung reaction niya, yung pakiramdam niya after the bite po. 4 na taon na raw niyang ginagawa ito at wala pa raw nagrereklamo. Lahat ng bumalik po dito ay magpapakagat. Tsaka nagdala pa ng iba. Isa si James Libasong sa naniniwalang ang tuklaw ng dupong ay nakakapagpagaling ng anumang sakit. Kaya pati ang kanyang mga anak ay dinadala na rin niya kay Jovi. Papasalamat din po ako, ma'am, sa Miracle Snake dahil nakakatulong po sa aking pamilya. Ginagawa po namin sila ng doktor. Na-experience ko naman sa kanila na pagkatapos lang kagat, takbo na lang, laro, takbo. Yan, hindi naman po sama ang kanilang katawan. Ano kaya ang dahilan kung bakit pinaniniwalaan na nakakapagpagaling ang tuklaw ng pit viper o dupong? Ayon sa veterinaryong si Dr. Macy Licuanan, ang mga venom kasi, it contains many types of proteins, enzymes. So, napakadami useful effects nito. But of course, it should be quantified. It should be extracted in a way that it will be beneficial. Dagdag pa na eksperto, maaaring mamatay ang isang tao na nakagat ng viper snake kasi pwede itong ang mag-cause ng paralysis or malason yung dugo nila. Ang pinaka-main effect nito is hemotoxic. So, ang nangyayari is nasisira yung dugo causing excessive bleeding, and of course, magkakaroon ng internal hemorrhage. Hindi natin ma-advise na magpakagat sa isang viper snake or any venomous snake for the therapeutic effect or para ipagamot ang isang sakit. Napakadelikado nito, especially pag hindi natin alam kung ano yung talaga magiging effect sa katawan natin. So, hindi naman po naniniwala. Wala po sa kanila yung blessing kasi yung pinapaniwalaan namin na lahat po ng naniniwala dito, sila lang po yung nakakatanggap sa blessing na kung ano man ang meron dito sa Miracle Snake na bigay ni God. ang ilang tradisyonal na panggagamot, kinakailangan ng iba yung pag-iingat. Lalo na't ang ilang pamamaraan ay posibleng magdulot ng kapahamakan. Ako si Bernadette Reyes at yan ang kwentong dapat alam mo.